tubig na nakikita nyo sa aking likuran ay ang tubig na nagmumula sa loob ng kuweba. Sabi ng ating tour guide, yung kuweba raw nandun. Ayun o, may batong malaki na yun papasok. May puno raw doon. Nandun daw ang pasokan ng kuweba. Etong lumalabas na tubig na to, nanggagaling na to sa loob mismo ng kuweba. Kasi dalawang klase yung pinanggagalingan ng tubig. Isa rito sa likuran natin, tapos isa ron na galing sa mga bundok, umaagos. Ayun, ayun. Ang rock formation at ang ilog ng Tinipak ay lubos na iginagalang ng mga kapatid nating katutubong dumagat na naninirahan sa tabi ng ilog sa loob ng maraming henerasyon. Dahil may mga lumang kwento na ang ilog daw ay kayang magpagaling ng... Ito ang Tinipak Rock Formation na matatagpuan sa bayan ng Daraitan. Galing ka sa labas at napasok mo ito. Ganito ang itsura niya. May makikita mo. Dito nyo rin matatagpuan ang sikat na Tinipak Cave dahil sa lamig ng tubig nito na parang yelo. Tubig, napakalakas. Parang lumaragasa. Ayun, ang dami oh. Isa sa pinakadinarayo ng mga turista sa lugar na ito ay ang mga rock formation na dito mo lang makikita. Ayon sa aming tourist guide na si Kuya Alexis, ilang libong taon daw ang kakailanganin bago maihulma ng panahon ang ganitong klaseng mga bato. Ngayong araw, samahan nyo kami at ikikwento ko sa inyo kung ano-ano ang mga dadaanan at babayaran bago makarating at makapasok sa Tinipak Rock Formation. Patanghali na nga nang bumiyahe ako paakyat ng Marilake Highway. Una kong napansin dito ay napakalaki ng pinag-iba nito kumpara sa dati. Kung dati ay libo-libong rider ang umaakyat dito at tumatambay, ngayon ay mangilan-ngilan na lang. Pero huwag kang mag-alala dahil halos lahat ng mga paborito mong kainan ay nandito pa rin. At pagdating nga dito sa may pinakasikat na tambayan ng mga riders ay mabibilang mo na lang sa daliri ang mga nakatambay. Mahigpit na palang ipinagbabawal dito ang pagbanking dahil sa pagbanking marami na aksidente at meron pang nababawian ng buhay. Tanghali na nang marating namin ang ibabaw kung saan nakatirik ang mga sikat na kainan tulad ng mga Kape Katerina. Yan ang isa sa pinakasikat na kainan dahil sa ganda ng view na pwede mong matunghayan. At pag-abante nga ng kaunti ay nakita natin ang mga bikers na to sa katanghaliang tapat. Dire-diretso nga lang ang daan at walang ibang lilikuan. At pag narating mo na ang crossing sa bayan ng Tanay, diretso ka pa rin. Malalaman mo na malapit ka na kapag madalas mo na makita ang mga signage na Rihi-Nari ka. At eto na, nasa bandang kaliwa ang papasok ng Daraitan. Pagpasok mo rito ay kailangan mong bumiyahe ng 11 kilometro. Doble ingat lang dahil ang daan dito ay puro palusong. Talagang ramdam ang init sa biyahe na ito. Kaya may papayo ko, pumunta kayo ng maaga para na rin mas marami kayong mapuntahan at ma-explore nyo ng husto at masulit ang oras nyo at mga binayad nyo. At pagkatapos ng 9 kilometrong takbo sa initan ay meron kang madadaan ng kalsadang pakanan. At ito ang palatandaan na malapit ka na. Madadaanan mo ang pinakaunang babayaran kapag nakita mo ang green na tent na ito. Mura lang naman, 20 pesos kada isang ulo. At pag-abante mo, makikita mo na ang bungad ng ilog. Sa bungad pa lang ay makikita mo na ang napakaraming cottages na pwede mong pamilian. At kung magkano, naglalaro sa 500 to 700 ang price range, depende sa season. Dito pa lang sa bungad ay pwede ka nang maligo. Lahat ng mga nakikita mo sasakyan ay sasakyan ng mga customer o mga turista na dumayo rito. At pagkatapos mo makatawid sa tulay, meron ka rin kailangan bayaran. 20 pesos sa motor, 30 pesos sa tricycle at 50 pesos sa 4-wheel drive para ito sa pag-maintenance ng tulay kapag ito ay nasisira. At kapag tag-ulan, walang nakakatawid na 4 wheels dahil kinakalas nila ang tulay bago pa man ito tangay ng baha dahil sa lakas ng bagyo. At kung may signal ba? Daraitan River guys, ito yung mga cottage, yan ang dami. Ang oras natin ngayon, alauna, no? Galing tayo ng Marilake. Ito, tingnan nyo yung campsite, yung ganda oh. Tsaka wala kayong alalahanin dahil may signal dito guys. Meron dito smart globe at lakas, puno yung signal dahil merong ayun, nakikita nyo yan, may puti na yan na nakabalot.
Yan, signal yan guys. Pwede ka nang magstay dito at maligo kung okay na sa'yo ang ilog na ito. Pero kami, pupuntahan namin ang Daraitan o ang Tinipak. Kaya dumiretso pa kami dahil nasa unahan pa raw ang entrance ng papuntang Tinipak Rock Formation. Not 4-wheel not allowed. Rock formation, no parking. 4-wheel, bawal daw yung 4-wheel. Bawal daw ang 4-wheel. Rock formation. Kung pupunta ng Tinipak ko yan. Kailangan mo dumaan sa barangay hall para mag-register dito. At pagkatapos, kailangan mo rin bayaran ito ng 100 kada ulo. Pasulat na lang po ng mga pangalan na lang. Pupunta kayo. Ang pangalan. Pakitingin na lang ito Pangalan na. po sa harap, sa likod na lang po pangalan ng kasama. Ito yung ratio sa ano. Punta kayo. Kali ang babayaran sir? 100 tapos 500. Opo. Tapos po kung pupunta pa naman, kung pupunta po kayo ng Cueva, doon po nagkakaroon pa ng additional na 120 pesos per head. Lalakarin lang po yun. Lalakarin po yung pag nandun na kami. Opo. Pero kung hindi naman po kayo pupunta ng Cueva, pupunta ng Tulo, hindi na po kayo magka-additional ng 120. Bali, ang total nga na kailangan mong bayaran dito is 100 per head. Tapos, ang tour guide is 500 pesos. Tapos, kung pupunta ka naman ng cave, is kailangan mo mag-additional ng 120 pesos. Eh, punta na rin po namin Cueva. Sayang. Sa Tulo po yung Cueva eh. Malayo. Pagka po simula po din sa bungad po nung Yung 120 pesos nga daw ay babayaran mo na sa daan dahil may mga station kang madadaanan para dun mo bayaran. At pagkatapos, isasama kayo ng tour guide sa briefing area. Ang araw po sa inyo, welcome po sa Barangay Daraitan, ano? Ako po yung magiging guide nyo, ako po si Alexis. So, ang destination nyo nga po is Tinipak River and Rock Formation po, ano? Galing po rito, may layo po yan, 2.8 km. Tinatricycle po yan hanggang dito sa halfway. Start na ng Rock Formation and River, ano po? So, picture taking na kayo. So, pagkagaling dito, may lalakarin pa kayong 45 minutes. Nakadepende sa inyo kung sasagadin nyo hanggang sa dulo. Kasi medyo ang oras nyo ay alanganin na po, ano? So yan, nakadepende yan sa inyo kung sasagad doon. Kasi ito, rock formation na to. So kung sasagad kayo dun sa dulo, Cueva po yun. Oo, pwedeng pumunta sa Cueva. Kaya lang, bago tayo makarating dun sa bahagi na yon, may mga expenses pa po ito. May mga babayaran po. Umaabot pa po ng bali 120 each. Para po saan? Yung unang 30 para sa boundary dispute ng Rizal at Quezon. Then yung sunod na 30 para dun sa private camp, sa right of way po, humihingi din sila ng another 30. Kasi yun lang yung posibilidad na daan para makapunta tayo dun sa pinakandulo. Privado po yun, ano. Then yung 10 para dun sa bridge na mini-maintain ng katutubo. Ayun. In case na bumabaha po kasi, sila yung nag-aayos nito, nasisira po kasi yan. So yun, Mga katutubo. then kasama po doon sa 120 yung gagamitin yung ilaw sa pagpasok ng cave kung sakali. May ilaw na kasama. Kung sakali naabot po. Tapos bumili na rin tayo ng babaunin nating kanin at ulam. Kaya ano gusto mo? Kahit ano. Ha? Tapos dumating na yung tricycle na tinawag ni Kuyang tour guide. Yang ilog na nakikita nyo sa bandang kanan, yan ang tinatawag na Agus River na sikat na pinupuntahan ng mga naka 4x4. Medyo masikip talaga ang daan kaya kailangan magbigayan kung merong kasalubong. Maya-maya pa nga ay narating na namin ang bungad ng trek.
Sabi pa ni Kuya Alexis, ang mga bundok na nasa aming harapan ay pagmamay-ari ng 3 munisipalidad. Yung nakikita nyo sa pinakadulo na parang maliit na bundok na lang ay sakop daw ng General Nakar. At etong nasa kanang bahagi ay sakop daw ng Tanay Rizal. At etong nasa kaliwa, ito daw ang pagmamay-ari ng Daraitan. At habang naglalakad, makakasalubong nyo ang mga maagang nagsipunta sa rock formation. Tanong niyo po sa kanila kung na-satisfied sila dun sa dulo. Maganda po sa kuweba. Nasunog lang po ako. Sunog lang kami. Hindi po. Hanggang saan inaabot ng tubig dito kuya pagka umulan? Oh? Wala po kayo makikita. Tangay pala lahat ng ano, no? Mga cottage sa mabababa. Kasi nga po, Ay, inaabot ng tubig yung cottage dito kahit mataas. At narating na nga natin ang unang station kung saan kailangan mo magbayad ng 30 pesos per head. Kaliwa watershed. Dito yung unang babayaran. Pag pupunta ka ng cave. Pagkatapos nating magbayad, lumakad na tayo agad. Grabe oh. Kanina pa kami naglalakad pero hindi pa rin nauubos yung rock formation oh. Dire-diretso pa rin oh. Doon pa kami galing. Yung nakikita yung bundok na yun, yung kabila pa niyan. Yung kabilang side. Dami rin turista kahit araw ng Friday ngayon. Hello. At bago nga kami makarating sa susunod na checkpoint ay tinuro ni Kuya ang pangunahing pinagkukunan ng malinis at inumin na tubig ng mga taga-nayon. Sa sobrang lamig nga nito, may nakita pa akong isang emergency response team na kumukuha ng tubig dito para inumin. Kaya hindi na natin pinilampas ang pagkakataon at tinikman natin agad ang tubig nito. Stay talaga sila. Ganda ng mga formation. Wizard. No? Naiinom ang tubig. Guys. Grabe rito, pwede inumin yung tubig oh. Oh. Tingnan nyo, yung ayun oh, kumuha ng tubig oh. Oh, meron lang ano, nakalagay lang na tubig oh. Grabe yung tubig oh. Oh, kahit mainit. Ay, oo nga, lamig. Ang lamig ng tubig. Tikman natin. Yan nyo. Oo nga, gagi. Lamig. Lumalabas yung tubig sa ilalim. Grabe kalinaw. Mas matamis pa siya sa Nawasa at sa Maynilad. Yun, oh. Dito sila kumukuha ng inuming tubig. Sigurado isang lublog mo lang dyan kung galing ka sa hiking. Pag lublog mo rito, ano na kagad, tawag nito, tanggal na yung pagod mo sa sobrang lamig. Sobrang lamig ng tubig. Tapos tinikman ko, ang tamis. Napakatamis. At nakarating na nga tayo sa susunod na station para magbayad ng 30 pesos per head. Lilista yung pangalan. Bayar pa. Kasi dito tayo kapag yung lamig ng tubig yun, oh. Tingnan natin kanina. Narito ang mga ino-offer nila. Narito rin yung mga ibang sineserve nilang food at mga accommodation nila about sa camping and hiking. Meron nga ring prenup. Merong hagdan na lalakaran. Tapos dito meron na parang tulay. Ito. Babaybay mo yung tulay. Lakad ka. Bato-bato na matutulis. Tapos merong hagdan na gawa sa kahoy. Ayun. Nakita nyo. Tapos nandun sa baba narinig nyo na yung mga kampalos ng tubig. Ayun o. Kaya pa today. Oh. Oh. Pagdating sa hagdan ay kailangan ng lubos na ingat. Naputol pa yung isang bahagi ng hagdan. Mamalig ah. Oh. Uy. Uy. Narinig ako sa baba. Lalaki ng bato rin, solid. Naririnig ko na.
Oras natin guys, alas 3 ng hapon. Habang pababa ng hagdan ay kakaibang excitement ang aking nararamdaman dahil naririnig ko na ang lagaslas ng tubig na tumatama sa mga bato. May bayad dyan kasi kapag ka nasisira ng bagyo, nire-repair ng mga katutubo. Yang nakikita niyong bridge na yan. At meron pang isa, ayun, nandun sa may kabila. Puntahan natin guys. Doble ingat lang sa pagbaba sa hagdan dahil habang pababa ng pababa ay patirik ng patirik ito. Oo. Turista rin doon, oh. Eto, ang tindi ng highlight. Ganda. Medyo tayo galing sa taas na yun, ayun. Ayun, hinakit nila kuya, pabalik na sila. Tayo galing sa ibabaw, sa kabila pa yan. Sa kabilang bahagi pa yan. Lakad daw tayo rito, malapit na tayo sa road. Naririnig ko yung lakas ng hagos, ayun, oh. Woo! Nag-angat ka ng sarili mo ba ako? Bawal yan. Kaya mo? At pagdating nyo sa pinakadulong parte na ito, bago tumawid ng tulay ay kailangan nyong magbayad ng 10 piso per head. Para ito sa pagre-repair ng tulay tuwing nasisira ng baha. Dito, kay kuyang nakapula, siya ang nakatoka para maningil. 10 pesos isa. Iangat mo, ha. Kandudulas. Hindi na nire-repair. Ito yung binabayaran na 10 piso doon. Diyan, yung lalaki naka-red. 10 pesos sa mga katutubo raw. Kasi pagka inabot ng bagyo, etong mga tulay, hindi ka makakatawid kasi masisira yung tulay. Sila yung nag-aayos. Kaya pag kada tumatawid na turista, kailangan niyang magbayad lang. Yung si ate tumatawid din sa kabila yun. Kuya, marunong ka ba lumangoy? Ako ba? Ako pala po ba naman ng bata? Bakit po? Eh, baka kami malaglag. Alin po, malalaklag? Ako. Uy, medyo gumagalaw yung parteng kanan. Yung kaliwa naman, medyo rin gumagalaw. Tingin ko malalim na rin tuloy. Wala pa. Tubig na nakikita nyo sa aking likuran ay ang tubig na nagmumula sa loob ng kuweba. Sabi ng ating tour guide, yung kuweba raw nandun. Ayun o, may batong malaki na yun papasok. May puno raw doon. Nandun daw ang pasokan ng kuweba. Etong lumalabas na tubig na to, nanggagaling na to sa loob mismo ng kuweba. Kasi dalawang klase yung pinanggagalingan ng tubig. Isa rito sa likuran natin, tapos isa ron na galing sa mga bundok, umaagos. Ayun na yun. Ang rock formation at ang ilog ng Tinipak ay lubos na iginagalang ng mga kapatid nating katutubong dumagat na naninirahan sa tabi ng ilog sa loob ng maraming henerasyon. Ito rin ay itunuturing na pinagmumulan ng buhay at pagpapagaling dahil may mga lumang kwento na ang ilog daw ay kayang magpagaling ng mga sakit. Siguro isa rin ito sa dahilan kung bakit dinarayo ang Tinipak River and Rock Formation. May mahalagang papel ang Tinipak River sa pag-regulate ng daloy ng tubig at ecosystem ng buong NCR. Ang mga limestone formation at mga kuweba sa tabi ng Tinipak River ay resulta ng paglusaw ng mga carbonaceous na bato sa paglipas ng napakahabang panahon. Sinusuportahan din ng ilog ang mga lokal na kabuhayan sa pamamagitan ng turismo, partikular na ang mga camping at hiking sa tabi ng pangpang ng ilog. Ang mga non-timber forest products mula sa nakapaligid na lugar ay nakakatulong din sa lokal na ekonomiya. Ang kaso nga lang, sa paglipas ng mga panahon, ang ilog ay nahaharap
sa mga hamon mula sa proyektong pangkaunlaran, kabilang ang iminungkahing Kaliwa Dam na maaaring magpalubog sa bahagi ng ancestral domain ng ilog at maalis ang katutubong komunidad. Ang mga pagsisikap ay isinasagawa upang maprotektahan ang ilog Tinipak at ang kapaligiran nito. Kita nyo sa aking likuran ay ang entrance ng Tinipak Cave. Ito na yon, papasok na tayo. Sino makakapagsabi na may mga ganitong lugar pala na ilang oras lang ang layo mula sa Metro Manila at sa murang halaga? Pwede mo nang ma-experience ang mga ganitong klaseng kaganapan. Kaya hindi pa nabubuo yung form ng tawag doon. Stalagmite kapag ka nasa baba. Ito nasa ilalim. Pero yung nasa ibabaw. Stalagmite. Nice. Ano nga sinasabi ko? Kuyakin. Walang paniki, kuya. Walang paniki. Ano ito? Mga ugat ng puno. Ito yung nakalubog. Mga itim. Lubos talaga akong namangha nang makapasok kami sa loob ng kuweba. Hindi ko akalain na yung mga napapanood ko sa social media ay pwede ko rin palang ma-experience sa totoong buhay. Ano? Oo nga, ano? Ayun yung yung tubig ah. Ang ganda. Parang may rumaragas ang tubig ah. Ang galing na ng kuweba nila, pwedeng tumayo sa loob. Oh. Kaya saan mapunta itong isa? Putol. Itong isang daan. Wala pa ng daan. Hindi pala yung sarado. Buwangin. Ayan yung tubig oh. Kita na oh. Hindi na oh. Yun oh. Ang dami tao. Ang dami pa ng tao sa bandang mga. Hasam. Nakapansin na ako tubig dun ano. Tapos nutulog, nuragasa. Ayan o. Talagang nakakamangha ang mga ukit na mga bato sa loob ng kuweba. Ang tubig, napakalakas. Parang rumaragasa. Ayun o. Ayun o.
diretso dito na lang. Yun, wala rin. Saan papunta yan? Malayo na yan. Yung dulo na yan, tubig na lang ang nakakadaan yung dulo na yan. Sarado. Sarado. Tubig na lang daw, pwede lang matubig. At pagdating namin sa parang bathtub na ito, hindi ko na pinalampas ang mga sandali at in-experience ko agad kung gaano kalamig ang tubig. Tanggal pagod, kuya. Tanggal pagod. Refresh agad eh. Pagpagawa naman eh. Dapat mo matulog dito. Kunyari yan. Dito ka tulog, no? Malalim dyan? Baba na, para nakatagal. Pagbaba mo, kahit tagal. Napakaangat na picture at hindi naman tayo. Dito tayo ngayon sa... Ano pangalan? Tinipak. Sa Tinipak. Siguro kaya ito tinawag na Tinipak kasi yung mga bato rito, tipak-tipak. Parang kang may hiwa sa bato, makakasugat eh. Wala ilaw, madilim. Wala, wala nagsis. Ilaw ba? Meron pa pala, be. Tara, let's go. Let's go. Nakikita nyo sa aking mura ay ang entrance ng Tinipak Road. Pagkagaling ka sa labas, tapos may muliginta namin doon, no? Mawa ka lang dito kasi baka mahulog ka sa akin. Sa isa rin sa kabila. Sa kabila tuloy. Ang mahulog na yung bato. Buti nasalo siya ng dalawang nasa gilid niya. At dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa pagsama. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay welcome ka dito. Huwag din kalimutan pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na ilalabas ko. Salamat!